Magandang araw po, si Atty. Tats po. Bibigyan ko po kayo ng advice kung sakaling bibili kayo ng lupa. Ito lang po ang aking advice sa inyo. Siguraduhin nyo na kayo ay buyer in good faith. Ibig sabihin po nun, pumibili kayo na alam nyo na walang depekto do sa titulong binibili nyo o do sa lupang binibili nyo. Kasi kapag ka merong depekto yung titulong binibili nyo. For example, may nagki-claim doon. O kaya, naka-annotate pala yung doon sa title. May naka-annotate sa Registry of Deeds na yun ay binenta. Kaso hindi lang na i-deliver yung owner's duplicate copy doon sa bumili. Okay? Pina-annotate yun. Tapos, lumapit sa iyo si seller. Inalok yung lote niya, yung lupa niya. Tangan-tangan niya yung certified true, yung yung palang titulo, yung owner's duplicate copy, tangan-tangan niya. Pagkita mo, uy, genuine na titulo. Inalok sa'yo ng mababang halaga. Pero alam mo, dahil nag-inquire ka sa RD, nakita mo na nakabenta. Sinabi sa'yo, hindi, okay na yan. Binayaran, ko na yan, binayback ko ulit yan. Ang dapat nyo gawin, pagka ganun, puntahan nyo yung tao. Tanungin nyo kung talagang binayback sa kanya. Kasi, kung hindi talaga na-buyback yun at binenta sa iyo ni seller at binili mo, kahit na ma-issuean ka ng titulo ng RD dahil nasa iyo yung owner's duplicate copy tapos may deed of absolute sale ka. Pero, nakakuha ka ng title pero dahil merong prior transfer na nangyari dahil binenta doon sa isang tao, hindi nga lang niya hawak yung titulo. Pwede niyang ipakansela yung inyong titulong hawak na nanggaling sa RD. Hindi uubra doon yung sinasabi nilang indefeasible of the torrent system. Bakit? Kasi meron kang prior knowledge of you have knowledge of prior transfer. Ibig sabihin, alam mo na nabenta yan. Kaso, dahil hindi ka nag-exercise ng good faith, ng due diligence, hindi mo inalam doon sa naka-annotate, doon sa nagpa-annotate na hindi pa pala siya nababayaran at hindi niya pinabuyback ulit doon sa seller. So, si seller, binentahan ka ng property na hindi na sa kanya. Kahit na naibigay sa iyo yung owner's duplicate copy, na i-register mo sa RD, pwedeng ipa-cancel yun. At ibibigay ng korte yun doon sa unang nakabili. So, tatandaan, always act in good faith pagka kayo ay bibili ng property.